Itinakda ng pagbotohan ng Senado ang panukalang batas Bill C-12 Miyerkules. Ang ilang migrant advocates hinihikayat ang komunidad na lumahok para mas palakasin pa ang panawagang pagtutol at pagbasura sa bill na hatid ang mas striktong patakaran sa border at immigration. May report si Paula Saraza. We need to understand is that kapag naipasa itong batas na ito, maaaring this current government may use this carefully, pero yung susunod na government, maaaring hindi nila ito gamitin na in the same way. Nakatakdang pagdebatihan sa Senado ang Bill C-12 Miyerkules. Kung maipapasa, kinakailangan itong makatanggap ng royal assent bago maging batas. Sa klausa na sabing bilang paghihigpit sa border at immigration. Pero ipinunto ng isang licensed paralegal ang ilang karapatang pantaong nilalabag umano ng nasabing panukalang batas. Hindi yung mga specific provisions nito yung tinututulan per se, but yung combination ng mga provisions na ito na sa kabuuan ay nagiging hindi favorable sa mga migrants and refugees. Muling pinalalakas ng migrant advocates ang pagbasura sa nasabing bill at hinihimok ang komunidad na sumulat sa mga senador. Yung key, kung gusto talaga natin itong mapigilan, ay magkaroon ng strong community na opposition. No? Kailangan marinig nila na tutol yung community. Sa bill, gagawing mas strikto ang patakaran pagdating sa refugee claims. Isa sa magiging effect nito ay yung denial ng protection sa mga refugees. No? Doon sa mga individuals na nangangailangan ng protection. So, nawawalan sila ng opportunity to seek protection sa Canada. Sa ilalim nito, hindi na maaaring magsumite para sa refugee status kung mahigit isang taon nang naninirahan ng isang tao sa Canada. Ayon sa gobyerno, ito'y para mas maiparating na hindi shortcut sa immigration ang asylum system. Pero paglilinaw ni Apuntar. Pero during your stay sa Canada, maraming pwedeng mangyari. Pwedeng sa bansang pinanggalingan mo ay nagkaroon ng gera. Dahil doon sa one-year provision na yun, hindi ka na pwedeng mag-apply ng refugee protection. Sa bill, magkakaroon din ng mas malawak na kontrol ang law enforcement at Ottawa sa pagkansela ng work o study permits. Diin iapuntar sa halip na solusyon sa problema sa border at immigration. Tila mass deportation daw ang panukalang batas. Samantala sa question period sa Ottawa, wala namang direktang tugon ng Immigration Minister nang tanungin kaugnay sa bilang ng mga temporary resident na nakatakdang pauwiin ngayong taon. We've been clear we are reducing the temporary resident population. Our student numbers are down, our worker number are down. The temporary resident population fell by 176,000 and our asylum numbers are down by a third. We will stick to our targets. We will enforce our rules so that immigration system works for Canadians, for newcomers, and for our businesses. Paula Saraza, Omni News, Toronto.